synonym or can mean dismissal. Hindi. Ikaw lang talagang hindi makaintindi. Yan ang mahirap sa'yo eh. Kasi X na sa'yo ang mga Duterte kasi tinanggal sa'yo yung PDP. Olat ka pa sa LGU. Kaya talagang kailangan mong gumanti sa mga Duterte. Gago! Kaya ipagpipilitan mo kahit alam mo sa legal term magkaiba ang dismiss sa remand. Anak naman ng weteng, oo. Linaw nga nun eh. Kasi kung ang pinupunto ni Cayetano, dismissal, di sana sumang-ayon na lang siya doon sa sinasabi ni Bato. 'Di ba? Hindi nga siya sumang-ayon eh. Sinabi niya nga, mukhang malabo yan. Kaya nga ang galing ng sa totoo napakagaling naman ni Ubra, ni Cayetano eh. Kasi alam niyang matatalo yung motion ni Bato na dismiss dahil siyempre may mga, tandaan ninyo hindi pa ito yung 20th Congress. Marami pa dito bata ni Marcos. So, tama yung ginagawa nila na, hindi, hayaan natin yung 28th Congress. Kasi kung dito pa lang, pinadismiss na niya, olat na. Ang galing talaga eh. Buti, at least sa 28th Congress, nandun na si Marcoleta. Yun! Ay, mali. Diba? Hindi kasi alam mo, excited nga ako. Sabi ko, kung nandito pa si Marcoleta, yari sila dito. Dalawa na yan, Cayetano at Marcoleta. Naku po, hindi sila makakalamang dyan. Balita ko, na out of stock ang tissue sa 7-Eleven, sa Uncle John's, na out of stock ang tissue kasi daw nag-iiyakan daw itong mga pinklawan. Gago! Eto daw mga ulul, talaga nga na mga iyak ng iyak dahil po siya nangyari sa impeachment. Nako, ano ba nangyari dyan sa impeachment? Iyan ang ating ipapaliwanag ngayong araw na ito para mas maunawaan natin. Talaga bagang tama ang ginawa ng mga senador o nagkaroon ng politika sa loob? Ano ba talaga nangyari? Pag-usapan natin yan. Okay, simulan na natin Ito munang balita na ito. Kita niyo yung mga nakataasang kamay? Mga mababantot ang Tingnan mo, tumitingin sila sa likod eh. Bakit sila tumitingin sa likod? Tinitingnan nila, "Hoy, mga kasama, huwag niyo kami iwan dito! Ang ingay-ingay namin dito. Kontra kami ng kontra. Kayo naman, hindi man lang kayo sumuporta sa amin. Iyak nga kami. Umiyak na yung mga yan. Ako po, lalo na to si Ontiveros. Iyakin yan eh. Ibalik Ito si Ontiveros at saka to si Coco Pimentel parang iyakin yan sa eh. House of... Tandaan niyo yung mga pagmumukha na yan sa 2028 Hoy, lahat po mga kababayan natin, ito po ang dahilan ng salot sa Pilipinas. Yan po ang dahilan kung bakit patuloy kayong maghihirap. Bakit kanyo? Sandali, baka sabihin naman nila fake news eh. Hindi, kasi tandaan ninyo, kung gusto ninyong manatili ang mga Marcos, Romualdez at Araneta sa susunod pang 6 na taon pagkatapos ng 2028, anong ibig sabihin nun? Lalo pa tayo maghihirap, maubusan ng trabaho, talaga nga namang krimen kaliwat kanan. Sigurado, iboto nyo itong mga to. Actually, talo na naman na isa dyan eh. Si Pimentel, olat yan eh. Kaya sobrang bitter niyan eh. Olat na olat yan eh. Tumakbo ba yan eh? Tumakbo yan sa LGU eh. Olat yan eh. So, mga kababayan, tandaan nyo yung pagmumukha nito. Si Binay, naka! Hindi mapapagkatiwalaan talaga yan. Basta Binay. Maitim mga... hindi balat. Ang kanilang budhi. Si Ontiveros, nako po! The witness queen. Naka! Ontiveros, hinay garutay ka lang. Meron kaming alam sa'yo, Ontiveros. Easy. Pimentel, naka! Talunan na yan. Si Po, ang alam naman natin, kaduda-duda nationality niyan.
Sabi nga ni Pangulong Duterte noon, gusto nyo ba ng US President sa Pilipinas? Sabi ni Pangulong Duterte yun. Hindi, wala tayong sinasabi. Si Pangulong Duterte nagsabi noon. Si Gatchalian, nakapo! Naturalmente, yung pamilya niya, mga Gatchalian, alam naman natin nasa gobyerno ni Marcos yan. Yeah? Kaya naman kung gusto ninyo, magpatuloy ang Marcos, Araneta, Romualdez, tandaan ninyo itong pagbumuka na ito. Yan ang iboto ninyo. Pero kung ayaw nyo na ng Marcos, Romualdez at Araneta sa gobyerno na para maging presidente sa susunod na eleksyon, kung ayaw ninyo, wag na natin to iboto to mga to. Kasi ito, gusto nilang ituloy ang impeachment. Gusto nilang matanggal talaga si Vice President Sara Duterte. Ano ibig sabihin pag natanggal si Vice President Sara Duterte? Alam na natin, tuloy-tuloy, Tuloy pa rin ang awit ng puso ko. Tuloy-tuloy ang mangyayaring dumadausdos na bansa sa ilalim ng Marcos, Araneta. Yan ang gusto nila mangyari. Matanggal si VP Sara Duterte. Di ba? Kaya mga kababayan, tandaan ang mga pagmumukha na yan. Binay, Ontiveros, Pimentel, Poe, at Gatchalian. Oh, bitter! Bitter na bitter ka. Gago! Wala na, talo ka na, ulat ka na, alis ka na dyan. Alis! Alis ka na dyan. Alis na, Coco Pimentel. Wala ka na. Huli mo na yan. Hindi ka na makakaulit sa Senado. Tinan mo, itaga mo sa bato. Si bato ni Mari sa'yo. Itaga mo sa bato. Hindi ka na makakaulit sa Senado dahil sa ginawa mo. Hindi, alam nyo mga kababayan, tila na karma ang kamara. Karma, kamara. Di ba? Pareho, halos pareho yun Bakit kanyo? Ikikwento ko sa inyo kung bakit tila na karma ang kamera. Kasi ganito lang yan kasimple, mga repa pips Kasi ganito. Ano ba yung issue ngayon? Yung sinasabing ni Cayetano na hindi naman dinismiss. Ang ginawa, isinole o niremand o nireturn sa kamera at pinagpapaliwanag. Bakit ninyo tinalunan yung una, pangalawa, pangatlo, at dumiretso kayo sa pang-apat? Kasi ang nangyari, mga kababayan, ganito ang proseso para lamang po sa kaalaman natin. Merong time frame na ang sinasabi, once natanggap yung impeachment ng isang tao doon kay Vice President o kahit sino mang impeachable officer. Halimbawa, ako ay ako isang congressman na may kasama akong grupo. Gusto ko ma-impeach si Marcos, halimbawa. Lalapit ako sa Secretary General ng Congress, yung House of Representatives. Papasa ko yung impeachment, complaint, ito yung impeachment, bla bla bla. Kasi ganito, whereas. So, alam mo naman yung mga as na yun. Yeah? So ito. Kasi ganito ginawa nito, kaya dapat impeach yan, bla 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 bla. Ikaw, Secretary General ka, ang nakasulat sa konstitusyon, immediately, hindi forthwith wala na mas lilinaw pa sa salitang immediately kung hindi agad-agad. Agad-agad, kailangan mong ipasa sa Speaker of the House. Immediately. Ano ginawa nila? At nadulas sila publicly. Ito si Secretary General, nadulas siya. Bakit? Yung pinasa yung first impeachment, hindi niya kaagad ibinigay kay Speaker. Mali yun. Kasi ayon sa ating batas, immediately kailangan ibigay mo sa Speaker. Ang ginawa niya, inantay niya yung second and third hanggang umabot sa fourth bago niya ibinigay sa Speaker. Doon pa lang, sabit na. Pangalawang sabit, pagkabigay sa Speaker, ibibigay ng Speaker in 10 days, I think. Ibibigay, di ko sure yung date, yung araw pero kailangan niyang ibigay on that period of time sa Department of, yung kanilang Committee on Justice. Ibig sabihin,
kailangan yung Committee on Justice, hihingin yung panig ni VP Sara Duterte, oy, may gusto mong pa-impeach sa'yo dito. So, doon, yun yung parang mangyayaring sa salitang korte, para bagang piskal yon. Parang sasabihin ng piskal, Banat Bay, may nagre-reklamo sa'yo. Bakit daw ang pogi-pogi mo? Halimbawa, ganon. Sasabihin ko naman, hindi ako pogi. Yummy lang ako. Sasagot ako ngayon. Hindi pinasagot si VP Sara Duterte. So sa ibig sabihin, may prosesong nalabag. Okay? Yun yung ikine-question ngayon itong mga senador. Yun ang sinasabi nila. Kaya isoli muna natin ito at sagutin na nila yung bakit hindi kagad ipinasa nung SecGen sa Speaker of the House. Bakit nilagtawan yung first, second, and third? Kasi nga may purpose yun. Hindi pa pwedeng magpapasa ng 1,000 impeachment complaint sa'yo, 10,000 impeachment complaint sa'yo, tapos mamimili ka lang. Ano yung malakas dito? Ano yung reklamong malakas? Yun ay papasa ko sa Speaker of the House. Hindi pa pwedeng ganon. Yun po ay illegal. Iyan ang pinasasagot ng senador. Particular na po, yun yung sinasabi ni Cayetano na i-return o i-remand yung complaint. Isole, pasagutin sila. Ngayon, bibigyan ng pagkakataon ang Kamara. Oy, bakit yan? Dalawa yung pinasasagot eh. Yung isa, obvious naman eh. Yung pinasasagot na interesado pa ba yung mga prosecutor ninyo? Ayun, given na yun, sigurado sasagot sila na, syempre, interesado kami matanggal si Duterte. Ano na yun? Isang tabi na natin yun. Sure naman sasagutin nila yun. Pero yung pangalawa, yung legal ba o illegal ba yung prosesong ginawa ninyo? Yan ang kailangan sagutin. Yan ang tinatawag na return. Ngayon, syempre itong mga ulul na mga salot sa lipo ng senador, nagrereklamo sila. Bakit daw kailangan isole? Parang dismissal na rin daw yon. Tuloy. Kanina in-adjourn na ng presiding officer ang impeachment court at i-anunsyo na lang nila yung... So, hindi nagkasundo. Ibig sabihin, nagkaroon ng debate, kaliwat kanan ng debate, dapat bang isole? Kasi may nag-motion eh. Nag-motion muna si Bato. Ang motion ni Bato, i-dismiss na yan. Okay? So mula doon, ang daming debate, nagsagutan na, nanginig yung mga laman nila Ontiveros, ni Coco Pimentel, ni Gatchalian, ni Binay, ni Po. Talaga nanginig yung laman nila. Hindi pwede! Sa kabal to, sa pangarap naming maging Pangulo. So kailangan matanggal yan si Vice President Sara Duterte. Hindi pwedeng i-dismiss. So, galit na galit ang mga animal, di ba? Di ba? Ganun ang nangyari. Galit na galit sila. So nagkaroon ng debate. Tapos pumasok ngayon si Cayetano. Sinabi niya, kwento ko na lang para mabilis, sa salitang lengguaheng maintindihan nyo. Sinabi niya, medyo mahihirapan tanggapin yan ng mga lahat ng senador na i-dismiss. Ang galing din ni Cayetano eh. Dito talaga napabilib ako ni Cayetano. Taas talaga yung kamay ko. Kaya yung mga nagsasabing etong si Cayetano, hudas, mga ganyan. Kasi tandaan ninyo yung mga aldab noon nung panahon na kumakampi kay Marcos, galit na galit kay Cayetano. Tapos galit na galit sa amin yan. Sasabihin nila sa amin, kayo kasi makakayatano kayo. Mga Cayetano kayo eh. Oo, siyempre. Bakit? Siya pinili ni Duterte. Kaya nga dukay ang tag team nun eh. Presidente si Pangulong Duterte, Vice President si Cayetano. Ano gusto niyo? Pinagpipilitan kasi nila yung Marcos budol. Hindi, totoo. Nagkaroon yan eh. Ng dukay at saka ng aldab yung mga gusto kay Marcos na maging Vice President ni Pangulong Duterte noong 2016. Tinalo ni Pangulong Duterte, ayaw nga niya eh. Alam niya kasing ngangag eh. 'Di ba? Alam niya eh. So ayaw niya. So kaming mga nangampanya para sa dukay, galit na galit sila. Mga Cayetano kayo, traitor yung mga yan eh. Ganun sila. Walang biro. Bumubula mga bibig nila.
Ngayon, makikita ninyo kung gaano kagaling si Cayetano. Bakit? Kung pinagbotohan yung motion ni Bato na i-dismiss yung impeachment, malamang matatalo siya. Kasi nga, kahit tama naman yung argumento ni Villanueva na hindi pwede. Wala yan sa ating parang rules o batas. We cannot dismiss an impeachment complaint. The only thing that we can do is pumasok muna tayo doon, gawin nating court na kagad, kung mag-convene, yung tinatawag nilang convene, tanggapin natin yung impeachment, tapos agad sabihin natin na hindi guilty si VP Sara Duterte. Kaya lang, ang pangit naman tignan nun. Halatang kumampi ang Senado nun. Tama, mali. Ganun ang dating eh. So, maraming sabi, wag naman natin i-dismiss. Kasi pag dinismiss natin yan, parang tayo mismo hindi sumunod sa rules. At isa pa, sa bibig na mismo ng presiding officer na si Chis Escudero, ayaw din niya ng dismissal. So, alam ni Cayetano, nakita niya, nabasa niya kaagad bilang abogado. Sandali. Medyo alanganin ito. Alanganin ito yung technique na i-dismiss kagad. Kaya, compromise tayo. Huwag nating i-dismiss. Sabi niya kay Bato, di ba? Mas mahihirapan tanggapin niya ng mga senador na i-dismiss kagad natin. Di ba? Ang magandang gawin natin, questionin natin yung pag-transmit dito ng impeachment complaint. Hindi natin i-dismiss, isosoli natin sa kanila at pagpapaliwanagin natin sila. So ngayon, yung ibang mga senador, kaya nga magtataka ka, bakit 5 lang ang tumutol? Yung iba na kahit kaalyado ni Marcos ay sumang-ayon doon sa proposal ni Cayetano na i-remand o ibalik o i-return. Huwag na natin kasing pahirapan eh. Ito kasing si Coco, ang daming alam sa term eh. Papakita ko sa inyo ha, kung anong klaseng kalokohan ito ni Coco Pimentel. Isusuplakin natin to kahit abogado to. Hindi, walang biro kasi bakit? Sinasabi niya, iba daw yung remand, iba daw yung return, pareho lang din daw yon ng dismissal. Okay? Kasi sinabi ni Cayetano yung salitang return eh. O, kita nyo na, isosoli nyo, ayaw nyo. Dinismiss nyo na yan. Sinasabi niya na ang forthwith at immediate ay pareho lang daw. Okay? Ito, ipapakita ko sa inyo, hindi po pareho yan. Para lang naman po sa kaalaman natin. Kasi dito ipapakita natin kung gaano, ayoko naman sabihin tanga, di ba? Hindi naman maganda sabihin sa isang senador na abogado na tanga siya, di ba? Pangit naman. Pero papakita natin na malabo yung kanyang sinasabi. Bakit po? Pakita natin ha. Ito po, ito. Ayan. The word forthwith and immediate are very similar. They both suggest something should be done without delay. But in legal usage, they have slightly different implications. Ano ba pinag-usapan natin? Legal. So, ibig sabihin, yun ang ating kukuning definasyon. They have slightly different. Meaning, without delay, yung forthwith without delay, but allows for some reasonable time to act. Depende sa circumstances. Depending on the circumstances. Legal use, often used in orders, produce the accused forthwith, where the action should be done as soon as reasonably possible, but not necessarily instantly. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabi mo forthwith, i-produce mo yung akusado forthwith. Ibig sabihin, gawa ka ng action as soon as reasonable. Paano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kung available ka
ikaw ay on duty o ikaw ay may ginagawa at pwede mo nang asikasuhin ito, depende yan sa iyong ginagawang circumstance right now. Pero ang sinasabi dito, hindi necessarily instantly. When you say instant, halimbawa, sa baba, punta tayo sa immediate, legal use, stronger or more urgent than forthwith usually means to do it now, not later, not after sometimes. Pag sinabi ng judge, I want the accused immediately, ibig sabihin, ngayon na, puntahan mo na. Pag sinabi ng judge na produce the accused forthwith, ibig sabihin, kung ano yung possible time. Yung as soon as reasonable yung time. Di ba? Ayan, no, napakalinaw po nun mga kababayan. Kasi nga, halimbawa dito, example, if the court says submit documents forthwith, it means immediately but allows for logistical time like printing, transport, etc. Pag sa immediate naman, example ng immediate release. Immediate release order means the person must be freed at once, not tomorrow or after work. Ngayon na. Release the accused immediately. Ngayon na. Hindi na mag-aantay ng paper yan. Hindi na mag-aantay ng document yan. Ngayon na yan. Inutos ng court. So doon pa lang, sablay na kagad si Coco Pimentel. Dapat sigurong bumalik sa law school ito si Pimentel, ano? Hindi, kasi maraming ganyan maraming ganyan na mga pinklawa na, ano ba pinagkaiba noon? Di ba sinabi, kailangan dinggin na kagad sa hearing, forthwith? Tablado yung mga nagsabi ng forthwith. Kasi mismo nga nagsulat ng salitang forthwith sa konstitusyon, yung abogado, ay naiintindihan niya, yung justice yun At sinabi niya nga doon, di ba, on reasonable time. Without delay. Pero kailangan, dun sa reasonable time. Pwedeng hindi pala without delay. With delay, as long as that delay is valid. Di ba? Ngayon, eto na naman siya. Ano sabi niya dito? Pakinggan niyo uli sabi niya dito, Ay remand at saka return. Lalo na kung makita natin that the return is not motion. Medyo mahaba-haba din yun. And, Senator Cayetano, I believe, stated it earlier. yes, the word is return. So, sabi ko nga, kung ang synonym ng forthwith ay immediate, may synonym din po ang dismiss. Yan po ay remand at saka return. Sir, mukhang kailangan nyo talagang bumalik sa law school. Sa tingin ko lang Bakit? Pareho daw yung remand at saka dismiss. Pakita natin. Anak ng wete, Ito in Philippine legal procedure, remand to the fiscal and dismiss have very, very different meaning. Alam ko ito kasi may kaso ako na hinaharap gayon. Pag sinabi mong remand to the fiscal, ibalik. Kasi tandaan niyo ang parang tumayong fiscal dito ay yung Kamara. Sila yung nagsabi na may somehow probable cause yung impeachment kaya inimpeach nila si VP Sara Duterte. Okay? So ibig sabihin, sa kanila ipinasa at sinabi nila, eto nga, dapat impeach si VP Sara Duterte. So pinasa nila ngayon sa court, which is the Senate. Ano ibig sabihin nito? Sa legal term, this means the court is sending the case back to the office of the prosecutor. So sa lengguwahe ng impeachment, the Senate is sending the impeachment complaint saan? Sa House of Representatives for further investigation. It does not mean the case is over. Purpose, usually done when the judge, in this particular case, the Senate, finds the case needs more evidence or clarification. O di ba ano bang hinihingi ng mga senador? Clarification. Saan? Doon sa di umanong hindi nila pagsunod ng due process. Before proceeding.
Nagigets nyo? So, isosole para i-clarify nila yung issue bakit sila tumalon sa pang-apat na impeachment. Next step, the fiscal may reinvestigate and possibly refile the case if they find merit. Status, the case is temporarily held or withdrawn from court, not permanently dismissed. So, ibig sabihin, malayo. Gago! Mr. Kiko Pangilinan. Ay, Coco pala. Kiko ka ng Kiko. Coco Pangilinan. Ay, Coco Pimentel. Ang gulo nyo kasi, pareho na kayo ng utak eh. Oh. Ano daw ba ang ibig sabihin ng dismiss? This means the case is formally terminated by the court. Either with prejudice, cannot be refiled. Without prejudice, can be refiled. Reason, lack of evidence, procedural defect, violation of the rights of the accused. Status, the case is closed, at least for now. Ang linaw po nun, Mr. Coco Pimentel. Sa absent po kayo nung tinuro yan. Ang layo ng ibig sabihin ng remand sa dismiss. Ang dismiss, wala na. Sarado na. Pwede kang umapil. Saan? Sa Court of Appeals. O pero doon, sarado na doon sa korte na yun, sa RTC. Parang hindi ka abogado. Hindi kasi ako, alam nyo kung bakit ko to kabisado, kahit pa paano. Kasi nga may hinaharap ako eh. Hindi ko na lang sasabihin kung anong particular case. May mga case akong na-dismiss na. Hindi na sabi ng court, walang kwenta to. Meron akong kasong ganun. Kayon, anong ibig sabihin nun? Hindi na ako pwedeng sampahan with the same case. Okay? Ibang case, maghanap sila. Hindi, ibig sabihin, the same case, hindi na pwede. Pero, yung isang natalo na na-dismiss, siya po ay nag-appeal sa Court of Appeals. Pero sa RTC, klaro na yun. Sarado na, talo na. Gets nyo? Hindi na siya pwede doon. Talo na siya doon. So nag-a-appeal na lang siya sa CA. Ganun ang ginagawa. Meron din ako isang kaso. Sabi ko sa inyo, napakarami kong kaso eh. May isa rin akong kaso na niremand. Bakit? Actually, binalik siya in a sense dahil may nahanapan ng medyo sabit. Okay? So ano ginawa? Nirefile. Uli nung piskal at ganito, ito, dito na, ganyan. Sinabi, ito, yan. So, same court pa din. Yung, sabi, nasa RTC pa rin. Okay? Nasa RTC pa rin yung kaso na yun. Kasi nga, ini-investigate ng piskal, chinik ng piskal, ipinasa uli sa RTC. Hindi sa CA. Kasi kung sa CA, yung Court of Appeals, sabihin, dinismiss na ho nung kung sino man ang nanalo o natalo sa RTC, kaya niya tumakbo sa Court of Appeals. So doon, malinaw po. Iba po yung iniremand dahil may problema doon sa impeachment complaint at iba po yung ayaw na namin yan, dismiss na yan, sarado na yan, wala na yan, talo na, wala na, olat. Close. Kaya ito si Coco, hindi ko alam kung ano ba talaga, kontrabida ka lang, ganon, dahil talo ka? Bitter ka lang kasi talo ka? Ganon ba? Kaya ka nagpuputak dyan at mali-mali na yung sinasabi mo? Lalo na kung makita natin that the return is not necessary to achieve the goals of the Senate President. Let's just do what the Supreme Court does when it has a case. Let's issue an advisory. Okay. Bigyan natin ng summons para kay impeached officer. Mag-advisory tayo sa House Panel of Prosecutors. In addition to the answer filed by the impeached officer, anticipate na natin yun. Answer the following questions raised during the hearing
of the Senate as impeachment court, anong date ngayon? On June 10. And then we can even write down the questions that we want them to answer. It's addressable by an advisory. Hindi ko nakikita bakit dinadala kami sa dismissal, remand, return, whatever is the term, Mr. President. Hindi ko alam bakit kailangan tayo bakit ba tayo namimilipit na ipasok ang isang word that is a synonym or can mean dismissal. Hindi. Ikaw lang talagang hindi makaintindi. Yan ang mahirap sa'yo eh. Kasi X na sa'yo ang mga Duterte kasi tinanggal sa'yo yung PDP. Olat ka pa sa LGU. Kaya talagang kailangan mong gumanti sa mga Duterte. Gago! Kaya ipagpipilitan mo kahit alam mo sa legal term magkaibang dismiss sa remand. Anak naman ng weteng, oo. Kahit sino humaharap sa kaso, alam ang ibig sabihin ng remand and dismiss, pambira ka, oo. I do not understand when a mere advisory can help the court, Mr. President. That's all I want to say. Senator Bato has a motion. Do you want to say? Senator Bato is recognized. Mr. President, that is why we are going to put this into a vote to settle everything. Yan, alam mo ba, para magbotohan, inabot sila ng siyam-siyam? Hindi, kasi ayaw pumayag, ayaw kagad pumayag nito ni Coco Pimentel na magbotohan eh. Alam mo kung ba't ayaw niyang pumayag? Talo siya eh. Talo yung kampo nila eh. Before acting on the motion of Senator De La Rosa for the clarification of some of our colleagues, the motion of Senator Cayetano is to quote return Mr. President, to the House the issues raised by Senator De La Rosa for the purpose of issuing an order that will require compliance with a one-year ban and for the House to issue a resolution affirming their intent to prosecute the case during trial in the 20th Congress. and for the record, Mr. President, I changed the word remand to return, a non-legal term, to make it plain. So it is in no means a dismissal, Mr. President. Kung dismissal din lang, bumalik tayo sa original na Your Honor, just to emphasize that it is. Alam mo, ang linaw-linaw nga nun eh. Kasi kung ang pinupunto ni Cayetano, dismissal, di sana, sumang-ayon na lang siya doon sa sinasabi ni Bato. Di ba? Hindi nga siya sumang-ayon eh. Sinabi niya nga, mukhang malabo yan. Kaya nga ang galing ng sa totoo, napakagaling naman ni ni Cayetano eh. Kasi alam niyang matatalo yung motion ni Bato na dismiss dahil siyempre may mga, tandaan ninyo hindi pa ito yung 20th Congress. Marami pa dito bata ni Marcos. So, tama yung ginagawa nila na, hindi, hayaan natin yung 20th Congress. Kasi kung dito pa lang, pinadismiss na niya, ulat na. Ang galing talaga eh. Buti, at least sa 20th Congress, nandun na si Marcoleta. Yun! Ay, mali. Diba? Hindi kasi alam mo, excited nga ako. Sabi ko, kung nandito pa si Marcoleta, yari sila. Yari sila dito. Dalawa na yan, Cayetano at Marcoleta. Naku po, hindi sila makakalamang dyan. Ang lupit eh. Kasi alam mo, ako, dahil nga sabi ko nga sa inyo, sa dami ng kaso ko, hindi lang maraming sa academics matalinong abogado. Yung valedictorian, salutatorian, maraming ganyan eh. Pero pagdating sa trial, olat. Bakit? Kasi sa trial, may diskarte dyan eh. Hindi ka basta-basta magsasalita. Kung pwede ko lang sanang i-discuss dito ayoko na lang eh. May isa akong case na binara ng judge yung isang abogado.
Ayoko na sabihin. Tatanga-tanga kasi. Alam mo yun, tatanga-tanga, hindi marunong dumiskarte. Right then and then, gumawa siya ng something na dapat isinusulat muna. Dino-document muna, ifa-file mo muna, bago mo, hindi, right then and then, biglang bumirit eh. Kasi nga, hindi porket matalino ka, applicable na yung ginagawa mo. Kailangan, may diskarte ka. Hindi every time palaban ka. Hindi every time ipipilit mo yung gusto mo. Tandaan niyo yan. Kaya ang galing nung maniobra ni Cayetano dito, kung ipinilit nila yung motion to dismiss, malamang sa malamang, olat yun. Tapos na usapan, diretso na sa impeachment. Di ba? Tuloy-tuloy na. Hindi eh. Sabi niya, sandali, compromise tayo. Usap sila ni Bato. Usap sila, si Bato naman, nag-usap kasama yung mga kasamaan, yung Duterte Black. Usap. Sige, payag na tayo dito sa return, sa remand. At least, isosoli muna doon, bibigyan sila ng 10 araw, bibigyan sila ng ilang araw para, tapos ibabalik pa dyan. Pagbalik dyan, tapos na sila, 28th Congress na, nandun na talaga yung matitikas nating mga abogado, di ba? O kaya, alam nyo, mga kababayan, this is a way na talaga masasabi natin, diskarte ang nangyari. Oh, ang problema dito kila Ontiveros at saka kila atat-datat sila, gusto talaga nilang, hindi, tuloy natin to. Yan, nayari kayo. And just to answer Senator Win na why remand, because the original motion was to dismiss. And I understand why they want it to dismiss. This is a compromise that I feel is both practical and idealistic, Mr. President. In my view, Mr. President. Again, this will not constitute a dismissal, Senator Judge Pimentel, because as the presiding officer said earlier, we will be issuing summons. Why after use dangerous words, Mr. President? At saka yung Dangerous pag-restate mo, words? ang layo na sa return the issues, ang sinabi mo. Wala ko narinig please, yun. That's why, Mr. Sandali, President, relax ganito ka na lang. gawin natin. Atat-atat ka eh. Supposed to be accurately, clearly stated motion. Can we write it down? Can we flash it? Para makita na natin yung fixed wording. Because I never heard return the issues. Ngayon ko lang narinig sa presiding officer. Kaya magulo. Sobrang gulo. Mr. Ikaw lang ang President, naguguluhan eh. Ikaw lang ang naguguluhan. Hoy, ano to? Ikaw lang. Hindi, walang magulo. Alam nung mga kasamahan mo nangyayari, ikaw lang ang naguguluhan at saka yung katabi mo. Hoy, sus! Ako The Honorable naman. Cayetano restate the motion. Do you want it printed, Coco? Mr. President, I don't think magulo dun sa pabor eh. Magulo dun sa hindi pabor. Hindi na gets ni Coco Pimentel eh. Magulo lang doon sa pabor. Because Ulitin natin yan. Cayetano restate the motion. Do you want it printed, Coco? Mr. President, Dito, sinusubukan pa i-delay ni Coco Pimentel eh. Gusto niya ipaprint talaga. Ipa-post doon at sinasabing, eto yung pagbobotohan natin ha. Talagang gusto niya pang emphasize, i-convince yung ibang mga senador. Tingnan nyo itong pagbobotohan natin ha. Parang dismiss ito eh. Dismiss ito. Walang pinagkaiba ang remand and return sa dismiss. Patawa ka talaga, Coco. Nagiging katatawanan ka dyan. Naku, ano kayo sasabihin ng yumao mong tatay? Hindi kasi balita ako yung yumao niyang tatay, magaling daw talaga eh. Pero ba't di namanan nito? Hindi, meron akong kakilala na pinost niya nga yan eh. Iba daw yung tatay, layo daw. I don't think magulo dun sa pabor eh. I don't think magulo doon sa pabor. Ayun, yung pala yung sinabi. Tingnan mo, alam mo, eto talaga ang, ewan ko kung bakit naboto ito. Tapos sasabihin nila ang bobo sila Bato, sila Robin. Paano daw kung hindi tatanggapin ng House yung pagsoli natin sa kanila? Alam mo, habang ako kanina nagmamaneho, papunta ako dyan sa malayong lugar sa South,
Nalaglag ako sa upuan ko eh. Pag ganun ako, sabi ko, munti ka na kumadisgrasya, animal yan. Nakalimutan niya ata, na-court sila. They are not returning as a senator. They are impeachment court. So kung anong iutos namin, sila, ibig sabihin, to mga senador, ang korte ang nag-utos nun. Kaming korte. Korte tayo eh. Pambira, putang. Ewan ko. So as a court, pag nag-utos ang court at ibinalik dun sa piskal, pwede ba sabihin ng piskal, ayoko, hindi ko tatanggapin yan. Shit! Ano ba yan? Shit! Katawa-tawa talaga itong mga senador natin. Pwede ba hindi tanggapin ng piskal? At sabihin niya, ayokong tanggapin yan. Ba't ko tatanggapin yan? Hindi niya maintindihan na korte sila eh. So hindi pwedeng sabihin ng kamera, ay hindi namin tatanggapin yan, naipasa na namin. Eh di dalong i-dismiss. Kasi man pambihira clarification ng hinihingi ng mga senador, ayaw tanggapin. Utos ng korte yon. Kasi korte na ngayon eh, kaya nga sila nag-convene eh. Nanumpa, na korte na sila ngayon, starting yan. Tapos isosole, hindi tatanggapin. Anak ng weting naman, Brad. Ale, lumayas ka na dyan, buti na lang. Hindi, buti na lang talaga, tapos ka na dyan. Ulitin ko po. Hindi po sinosoli yung complaint in the strictest sense of the word dahil nga po, pagkatapos natin pagbotohan to, ano man na mangyari, mag-i-issue po tayo ng summons para pasagutin. Ang pagkakaunawa ko sa layuning ito na kinaklarify na ngayon ay para utusan ng Kamara na magsumite ng paliwanag at compliance sa mga katanungan na ipinukol kanina ng ilang senator judges. Hindi po ito dismissal. Let Mr. us Presiding disabuse the minds not only of the public but of the senator judges too, that this is tantamount to a dismissal in any shape, size, or form. It is not. And that is not the understanding of the presiding officer as well. Pero, Mr. Presiding Justice, di ba ang Tagalog po ng return ay isole? Intayin po na. Ay nako. Ate. Yung isa, ang Tagalog daw ng ibig sabihin daw ng dismiss is remand or return. Ito naman, from return, isole. Palakpakan kayo. Wala talaga. Gago! Alam mo kung bakit, Miss Binay? Ang ibig sabihin noon, in legal term po yun. Kaya nga sinasabi ni Cayetano, sinabi lang niya yung salitang return to make you understand kung ano ibig sabihin ng remand. Diba? But the legal term is to remand. Ibig sabihin nun, isole for clarification. Hindi ibig sabihin, isosole, inyo na yan, ha? Ibinalik sa inyo, hindi ganon. Ibig sabihin ng ibabalik, iklaro mo. Ano ba talaga ito? Diba? May problema kasi. Klaruhin nyo muna. Tapos, ibabalik uli sa Senado. Oh my golly. Pagkang mga ganito talaga, parang na-encourage tuloy akong tumakbo na lang sa Senado. Kahit alam ko matatalo ko. Hindi, alam yun. Kung ganito mga utak ng mga senador ngayon, ang bihira ka, oy. Natin i-clarify, pero pinapaliwanag ko nga po, ang pagkakaunawa ko at sinagot ng MUVAN ay hindi yan dismissal. Those who are against the motion, if at all, can think and say all they want that it is. But it is not, and this will soon be proven by the issuance of a summons right after the vote, regardless of the outcome. So, Mr. Presiding Justice, hindi pwedeng baliwalain ng House of Representatives yung
motion na gagawin natin. Assuming na it will be... Utos po ng husgado yon sa Kamara na tumatay. Babaliwalain? Bakit babaliwalain nila? Eh, inutusan nyo. Husgado kayo eh. Yung prosecutor sa ngayon sa 19th Congress at maski na sa 20th Congress. Ito yung magiging dagdag patunay para sa presiding officer na itong kasong to ay tatawid sa ika-20 Kongreso at hindi mamamatay sa ika-19 na Kongreso. Another clarification. I'm sorry, but I Eto na, isa pa. think kasi yung unang posisyon ng ating presiding officer is we cannot compel the 20th Congress to be bound by our decisions. On the other hand, my question is, kung kunwari bukas matuloy yung trial natin at pumunta dito yung mga House prosecutors, hindi ba natin pwedeng tanungin sa kanila sa puntong yon na iklaro na nila yung mga tanong natin at tama din yung sinabi ni Senator Win na mas transparent ang sagot nila kasi hindi pwede yung sila-sila na nag-uusap, isasubmit sa atin. We want to see how they're able to come up with that response and also how they're going to be defending it live. Alam mo kung bakit hindi pwede? Ako na sasagot. Wag na ikaw, Cheese. Because you are now a court. Kung hearing yan, okay lang yan. Pag sinabi mo na kasing court, this is a parang legal process na, alam mo, halimbawa sa korte, hindi ka pwedeng basta-basta sasabihin mo sa judge, Judge, pwede bang pakiutusan ito na kasi ganito. Kasi alam, sabi ko nga sa inyo, naranasan ko yan eh. Ganun ang ginawa ng abogado. Ang legal way to do it ay kailangan ka mag-submit. Kailangan mo i-submit yung yung sasabihin mo, yung motion mo. Hindi pa pwedeng diyan lang kayo mag-usap-usap. Kasi alam nyo nga mga kababayan, kasi dito ata namimix yung mga senador eh. Lalo na itong mga anti-Duterte. Namimix sila na hindi ko pwedeng ganun. Mga kababayan, hindi ho pwede. Kasi korte na po sila. May formality na meron ng paraan para yung mga ganyang bagay na sasagutin. Kailangan iutos yan at sasagutin nila yan through the document. Ito ang dahilan kung bakit ganito, bla bla bla. Hindi pwede yung basta tatanungin mo na lang on the spot. With us. That's for the 20th Congress to decide. Why? That was what was discussed earlier. Kaya nga po, di ba, ang paliwanag, napakahabang diskusyon ng debate ito, hindi natin kayang pagpasan. Yan ang sinabi ng karamihan. Hindi tayo pwede mag-judicial notice ng mga bagay-bagay na ito. Kaya nga po, para hindi masayang oras, pinapasumitin natin sila habang wala naman tayong pwedeng gawin at magawa. Dahil nga matatapos ang otoridad ng 19th Congress sa June 30. At hindi rin pa po trial ito dahil mag-i-issue pa lamang po tayo ng summons ngayong araw na ito kung saan meron ngang takdang panahon para sumagot ang nasasakdal at kung sakasakali magbigay pa ng reply ang prosecution bago po tayo pumasok dun sa presentasyon ng ebidensya ng magkabilang panig na siyang pinatutungkulan talaga ng trial. I think we should not belabor the point anymore. Senator Bato de la Rosa earlier made the motion and Senator Pimentel required that it be put in writing. May we see it, sir, if it is ready? Never miss a story. Unlock exclusive. So ayan na po. Sinabi na ni Pimentel, sandali, ang gulo na, hindi na magkakasundo. Magbotohan na tayo. Ayun. At ayun nga po ang resulta ng botohan. Ano po ang resulta ng botohan? Merong 5 salot. Merong obvious na anti-BP Sara o anti-Duterte. Ito po itong mga to. Ayan. Sila po ang mga bumoto na hindi maintindihan yung remand at saka dismiss.
Alam niyo mga kababayan, bago tayo magtapos, gusto ko lang sabihin nung ito, napaka-importante. Magtataka kayo, bakit ang daming senador ang pumayag sa compromise? Ano yung compromise na yun? Yung po yung i-remand o ibalik o i-return sa Kamara para sila muna ay i-clarify yung prosesong ginawa nila. Bakit ang daming kahit baka Marcos o kahit alam nating tuta ni Marcos pumabor doon sa compromise? Sabi ko po nga po sa inyo, this impeachment trial is a political trial whether they keep on denying it. This is political. You know why? It's publicly shown. Pag kayo tumingin sa YouTube, lahat halos talaga dyan nakatutok sa impeachment. Pag kinlik mo, grabe ang mga views. Nakatutok ang taong bayan. And they all know that 60% mahigit ayaw ma-impeach si BP Sara Duterte at 20 plus lang ang gusto siya ma-impeach. Kung ikaw, isang politiko, ibebenta mo ba yung pagka-senador mo sa susunod na eleksyon? Dahil lang sa alam mo namang politika lang din naman ang pinagsimulan nitong impeachment. Kasi if there is a clear corruption, if there is a clear betrayal of public trust, sigurado ko, malakas ng loob niya mga yan na pumabor na ma-impeach si BP Sara Duterte. But for sure, etong mga senador na ito, these 18 senators, sigurado kung alam nila na this is just a political persecution on VP Sara Duterte. One, confidential funds. Wala nga sa kalahati ng confidential funds ng Office of the President. Tapos pupunahin nila yon. Yung mga invention na death threat daw sa Pangulo, alam naman natin hindi death threat yun. That's a conditional threat na pag siya ang pinatay. O tsaka lang niya ipapapatay yung Pangulo. So ibig sabihin, the condition is, siya ang ipatay, patayin muna. Di ba? So there is no threat unless she's dead. So doon pa lang, alam na ng mga senador na malabo ito. Pangatlo na pala. Aside from malabo, mismong kaalyado nila na si Toby Tiangco, yung kanilang campaign manager, ay aminadong nagkaroon ng suhulan. Kaya pumirma sa impeachment ang mga congressman. Nabulgar yan, mga kababayan. Nabulgar yan. At dahil po dyan, mga kababayan, kitang-kita nyo naman ang nangyari ngayon. Di ba? Ibig sabihin nun, kung pumabor ka sa impeachment, para ka na rin pumabor sa korupsyon na nangyari sa Kamara. Naintindihan mo? Kung ikaw senador, gago ka ba? Hindi, totoo. Sino lang yung mga bumoboto dyan? Yan yung may mga personal na bitterness o galit sa mga Duterte. Na kahit anong gawin mo, talagang meron silang galit sa mga Duterte. Di ba? Ayan, talo ni Duterte nung pagkapangulo. Dalawa doon. Yung isa doon, yung ama niya. Yung isa doon, alam naman natin, talagang antay yun. Dalawa pala doon. Ito si Gatchalian lang ang medyo ngayon na reveal yung kulay. Siguro dahil nandun yung kapatid niya. Diba ayaw niyang masita ni Mother. Alam mo naman si Mother. Ay, gusto mo matanggal ka. Yung kapatid mo Hindi, alam mo yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, kaya naglabas ako ng post sa social media. Sinabi ko doon sa post ko, kung maaari, please lang sa mga Duterte supporter, mag-focus tayo dito sa impeachment. Kasi itong mga to, they are deciding based on pressure from the people. Why?
This is a political process. Politika ho ito. Kaya mape-pressure at mape-pressure sila sa taong bayan. Why? Because kandidato sila. Taong bayan ang maglalagay sa kanila sa posisyon uli. So mape-pressure talaga sila na makinig sa atin. Dahil tayo ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila.